Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel, Steno 101. At para sa video na ito, tatalakayin natin ang tunog in. Para sa tunog in, kung ito man ay nasa unahan o gitna ng salita, sinusulat ito ng pinagsamang I at N. Ang mga sumusunod na halimbawa ay inaliw, inabot, pinakita, ginabi, at ipinaalam. At para sa mga salitang nagtatapos sa han o hin, sinusulat lamang ito ng pinagsamang H at N. Ang mga sumusunod na halimbawa ay sabihin, punahin, basahin, aasahan, samahan, at dahan. Dumako naman tayo sa kombinasyong A at U o A at O. Sinusulat ito ayon sa kanilang pagkakasunod. Ang mga halimbawa ay baog, nauna, tauhan, kaumay, at gaod. At para sa tunog NT o ND, sinusulat ito ng pabalantok na guhit mula baba pataas. At kung paano sinusulat yung N sa salitang Ingles, pareho siya, na para mas matandaan nyo lang kung paano ito sinusulat. Ang mga sumusunod na halimbawa ay Santos, naantala, ganda, handa, at lantay. At para sa huling topic natin sa araw na ito, ang pagkaltas ng a sa I o sa English ay yung paglagay ng apostrophe na ginagawa kapag may omission of letters or possession. Pero para dito ay nilalagyan natin ng check sa itaas ng salita para malaman natin kung ito ay may apostrophe. Ang mga sumusunod na halimbawa ay shy, itoy, sanay, kami, at titoy. And that's it, Speedwriters. I hope you understand the lesson for today. I post every Wednesday and Saturday at 7 a.m. local time. So if you found this video helpful, don't forget to hit the subscribe button and notification bell so you won't miss any of my next video. Happy learning! Thanks for watching!